Hey guys, another story of success na naman po ng pagpapagawa ng bahay ang ating matutunghayan ngayon. At kung saan isa na naman pong matagumpay na kababayan nating OFW ang nagtatrabaho sa bansang Saudi Arabia bilang isang kasambahay. At siya po ay isang single mom at mag-isa po niyang itinaguyod ang pagpapagawa ng bahay nito sa budget na panimula na 160,000 na kung saan ito po ay labor and materials na. Ito po ay meron na po siyang steel trusses and color roof. At eto nga po, ibinahagi sa atin ang bawat detalye ng mga materialis na ginamit dito at ating ibabahagi din sa inyo para mapagkumparahan natin sa ating pagpapagawa ng bahay. Dahil po ito'y step by step niyang pinagawa, after po niyang makaipon ulit, ay pinaploringan niya ito, pinalagyan ng bintana, pintuan, at yan nga po ay natitirahan na ng pamilya dito. So isa-isahin po natin yung budget na 160,000 from structural hanggang yero lamang po yun, hanggang bubong. So after nung mapakapag-ipon, itutuloy po natin ito para po masiyasat nating mabuti at ang kabuuang labor and materials na kanya nang nagastos na talaga nga namang saktong budget lamang, kaya jackpot po si ma'am sa nakuha niyang manggagawa dahil ito'y may malasakit at pinahahalagahan yung paghihirap ng isang kapwa nating OFW, or sa madaling salita ay malasakit ito sa nagpapagawa ng bahay. So ito po talakayin at pag-usapan na agad natin yan. So guys, ito pong bahay ay pinagawa ni Ma'am Divine Jokno na isang OFW po sa bansang Saudi Arabia na nagtatrabaho bilang isang kasambahay at siya nga po ay isang single mom from Cavite. Ayan, so guys, ayon nga po sa details ni Ma'am, ang sukat po ng kanyang bahay na ito ay 18 feet by 20 feet. Ito po yung kinonvert natin by the meters at lumalabas na 5.4 meters by 6 meters. A total of 32 square meters. Guys, ito po ay may 2 kwarto at isang CR. And then meron po itong kitchen and dining area at sala. And then after po niyang makaipon ay pinalagyan na rin po niya ito ng terrace. Makikita nga po natin yung kabuuan ng bahay na ito at kung magkano pang nadagdag na budget dun sa 160,000 na kanyang panimula na nagastos. So ito po pag-usapan na natin ng structural. So guys, ayon sa details ni Ma'am Divine, dito po sa mga hollow blocks ay umubos po siya dito ng 1,650 piraso. Yan po ay number 4. Sa ganito pong sukat na 18 feet by 20 feet na meron 2 kwarto. Yan, 1,650 po ang kanyang naubos dyan. And then sa mga semento naman, ay umubos po siya dito ng 100 pirasong semento. So ito pong pinag-uusapan natin, itong magandang panimulang budget na 160 . So sa mga bakal naman po ay 10mm at 9mm ang kanyang ginamit. Sa 10mm ay nakaubos daw po siya dito ng 50 piraso. At sa 9mm naman ay 80 piraso. Kaya kabuuan ng nagamit niyang bakal ay 130 piraso. Dito po sa katayuan na to. So guys, kung mapapansin po natin yung tayo ng structural ay gawa lamang po talaga ito or discarping karpintero. Kaya ito yung napagkasya nga yung budget na to. At may malasakit po talaga yung manggagawa na ito dito sa kababayan nating si Ma'am Divine. Kaya po ito yung panimula niyang 160 ay nabubungan na po ang kanyang pagpapagawa ng bahay. So ito naman po sa mga buhangin. Sa buhangin po ay nakapagpa-deliver siya dito ng 3 mini dump na ELF. And then guys, sa mga mix buhangin at bato naman ay nakapagpa-deliver siya dito ng 2 load. Yan yung ginamit sa footings, sa mga poste at iba pang mga gagamitin dito. So about naman po sa structural, yan po ang mga detalye na nakuha natin kay Ma'am Divine. And then guys, ayun po sa puntong ito, unti-unti na nga nagpapalitada at nagkakanto na po ng kanilang mga lalagyan ng pintuan. And then guys, ito naman pag-usapan natin ang pagpapagawa ng bubong na kung saan ito po ay color roof and steel trusses. So guys, ayon po sa details ni Ma'am Divine, about po dito sa kanilang steel trusses, ay ang ginamit po dito ay mga C-purlins. Meron pong 2x4 at 2x3. And then kung napapansin po natin, yung style ng pagkakagawa ng bubong ay yung usong-usong ngayon na kung tawagin ay streamline type. And then guys, ayun nga, nakikita natin, inaayos na yan about naman sa kanilang yero or bubong. So ayun po sa details ni Ma'am, ito po ay ginamitan ng color roof long span rib type. At ang kapal po nito guys ay 0.4. So yun po nakikita natin na nakakabit na yan. At pati steel trusses, kabuuan ayon kay Ma'am, ang kanya daw pong nagastos dyan, labor and materials, ay 60,000 pesos. So guys, tunay ngang napakasarap sa ating pakiramdam na nakikita natin kung saan napunta ang ating pinaghirapang pera. Lalong-lalo na kagaya nating mga OFW or kagaya ni Ma'am Divine
na isang single ma'am ay talagang nagtaguyod na nakapagpagawa ng pasimula na 160,000 na nakikita natin to, na kung saan ito po ay meron ng bubong at buo na structural. At tulad nga po ng lagi nating sinasabi, na step by step dati po magagawa ang ating pagpapagawa ng bahay dahil hindi po kaya nating biglaan ito. At tulad na natin sinasabi na kapag tayo may sinimulan, ay tsak may tatapusin. At lalo pa tayong may inspired bukod sa ating pamilya, ito ang ating pinagagawang bahay. Lalo na't nakita na natin ang magandang panimula, ay unti-unti na lang natin itong i-finish. Kagaya nga ni Ma'am Divine, na simula niya ng 160,000 at nag-ipon puli siya na nag-ipon. Hanggang sa nagkaroon na siya ng budget, hanggang sa itinuloy na niya ito at pinalagyan ng mga pintuan, bintana, flooring at sa ngayon ay natitirahan na ng kanyang pamilya ito. So ayan nga guys, nakikita natin, nagkaroon na nga po siya ng mga pintuan at pinagagawa na po ang mga bintana. So tunay ngang tuloy-tuloy ang magandang pakiramdam ni Ma'am habang nakikita niyang unti-unting nabubuo ang dating pinapangarap lamang niyang bahay noon. At dahil sa kanyang pagsusumikap, eto na nga at buong determinasyon ng puso na makapagpagawa at matatawag na sarili niyang bahay. So guys, ayan po, tingnan nyo kung gaano pong kailiwalas itong 18 feet by 20 feet na meron 2 kwarto. Ayan o, saktong-saktong sukat lamang, kaya saktong budget lamang din ang naubos ni Ma'am dito. So ang kagandahan nga, step by step niya itong pinagawa. So inuna niya po yung mga structural hanggang bubong na 160,000 and then bumili na siya ng mga pintuan, bintana, at ito na nga, unting finishing. At ang next na project naman niya dito, ang floor tiles at kisabe at pintura at totally finish na. So ganun po talaga ang pagpapagawa ng bahay. So ito nga guys, ang tanong, magkano na ang kabuuang nagastos dito ni Ma'am nagmula sa 160 at idinagdag nga itong pag-finish niya na ito na may bintana at pintuan. So guys, ayon po sa details ni Ma'am, simula siya sa 160 at ito na nga yung mga kanyang mga nagastos dito. Sa kanya pong pagkukwenta at pagsisiyasat, lahat po ng kanyang nagastos na sa ganitong katayuan na bahay na 18 feet by 20 feet na meron 2 kwarto at isang CR. Ang lahat po nito ayon kay Ma'am ay umubos na raw po siya dito ng halagang 250,000 labor and materials. So guys, ito na po, silipin natin yung loob ng bahay at ito na nga may mga pintuan at nakakabit na nga yung mga bintana. So pagpasok po natin dito, hindi pa rin po siya totally finished or nakapalitada. Yung mga ilan-ilan lamang po yung mga tabi ng pintuan at totally rough pa rin po yung iba. So ang importante nga kay Ma'am, pwede na po nilang matirahan ito at sa ngayon nga, nakatira na ang pamilya niya rito. So ito po yung unang kwarto. Ito yung sala. And then ito yung kitchen at CR at ito po yung isa pang nilang kwarto. So yan po yung 18 feet by 20 feet na maganda na rin po sukat nito. At unti-unti magpapadugtong na lamang siya dito. At ito na nga ang inabot ng halagang 250,000 pesos. At yan po ay labor and materials na. So kapatid, kung bago ko pa lang dito sa ating page, alam mo na ang iyong gagawin para sa susunod na ating mga video na i-upload ay mapanood mo ito at makuhanan mo rin ito ng basihan at idea para sa inyo or ating pagpapagawa ng pangarap na bahay. Thank you!